Ngayon ay ipapacheck up natin ang mata ni DK dito sa Nakil Eye Clinic. Dito lang yan matatagpuan sa Bolets, Dasmariñas, sa taas ng Lugawan. Unang step ay kailangan mo na mag-fill up habang mag-aantay kami para tawagin ang kanyang pangalan. Matagal na kasi namin napapansin na medyo malabo na ang kanyang mata. Hirap na siya sa pagsusulat, sa pagbabasa, medyo nakatutok na siya kapag nagsusulat siya sa papel. Kaya ay pina-check up na namin siya dito. Ngayon, tinesting na ang kanyang eyesight upang malaman kung ilan ang grado ng kanyang mata. Sa kabilang banda, ang maganda rito ay hindi siya colorblind. So, mas mapapanatag kami dahil malabo lang ang kanyang mata. Anong letter? Letter? Anong letter na nasa TV? Sa butas ka anak tumingin po. A, E. Ito anong letter? E. Lakasan mo po anak. A, E. Ito patingin mo. Sa butas ka tumingin ha. Ito patingin. Anong letters? A, E. Dito tayo sa may numbers. Anong number to? Dito ay tiningnan na nga ang kanyang cornea. So, mapapansin nyo dito, ipapaliwanag ni Doc ang resulta. Sige. Sandal ka na. Explain ko lang po yung test na pinarform natin. Nakikita nyo naman dito. Yes, so, ma'am. itong test na to is to check the lipid layer ng mata natin. So, yung lipid layer po is part of the tear film. Yung tear film naman, yan yung nagpoprotekta sa ating cornea. Yung cornea is yan yung pinakaharap ng mata natin. Kung familiar kayo sa contact lens, dyan dinidikit yung contact lens. Sobrang importante ng cornea kasi dyan unang-unang dumadaan yung nakikita natin. Kaya kailangan niya ng protection kasi it's a vascular, ibig sabihin wala siyang blood supply. So yung nutrients, oxygen is nanggagaling dito sa ating tear film. Kaya chine-check natin kung kumusta yung nagpoprotekta ng mata natin. Kung napapansin niyo dito, meron tayong dalawang side, yung green side at itong red side. Yung red side, ayaw natin yan kasi unhealthy side yan. Ibig sabihin, kulang yung nagpoprotekta sa mata natin. Itong green side naman, yan yung goal natin kasi healthy side yan. So ano ba yung indication na nasa healthy yung lipid layer natin? Unang-una, itong mga alon-alon na to kasi yan yung nagbibigay protection sa mata natin. Aside from that is yung medyo malabo yung mga rings. Bakit? Kasi ibig sabihin makapal yung nagpoprotekta ng mata natin. So yan yung grade 4, 5, 6, and then 7, ito yung pinaka-goal natin. So dito, naghahalo na yung natural oil ng mata natin, which is a very good indication na very healthy yung lipid layer natin. Yun nga lang, ito yung mata ng ibang pasyente, ito naman yung mata ni Dre. Kung napapansin nyo, medyo nasa opposite side yung mata niya kasi clear yung mga rings, tapos wala tayong nakikita ang mga alon-alon kahit na nagbi-blink siya. So kung i-classify natin yan, dito sa unhealthy side, ito po yung mild, mas okay pa to kasi meron pa. Ito yung moderate and then severe na parang parehas tong mata ni Dre. So nasa grade 1 yung mata niya. Ano bang cause? Bakit nagiging unhealthy yan? Unang-una, too much exposure sa LED, cellphone, computer, gadgets made of LED. Aside from that ay direct exposure sa hangin, electric fan, aircon, isa yun. Pagpukusot ng mata, isa din yun. So ano ba yung At dito, nalaman na nga namin ang resulta ng kanyang pagpapacheck up. Nasa worse yung eyesight niya. So, ibig sabihin, unhealthy. Sobrang labo ng mata niya. Ang grado ng mata niya ay nasa 1,000 plus. So, ngayon, binigyan kami ng gamot na ipapatak sa mata niya. Tapos, magpapasalamin na siya. Yun nga lang, medyo mahal. So, pagdating sa mga anak natin, huwag natin nahayaan na pabayaan sila mag-cellphone, manood ng TV na sobrang lapit. So, yun. Isa yun sa cause. Kaya, bakit lumalabo ang mga mata. Dati pa naman sa ating pinapaliwanag ng mga magulang natin yan. Nga lang, medyo nagpabaya tayo. Kala natin, okay lang yung ganito. Okay lang yan. Kaya, medyo nakakapansisi lang. Kaya kung ako sa inyo, bantayan niyo yung mga anak niyo, bigyan niyo lang ng limit kung ilang oras lang sila pwedeng gumamit ng cellphone, manood ng TV para hindi too much yung exposure ng kanilang mga mata. So, yun lang. And thank you!